Ha? 5% lang si Doktora Vlogger. Ha? Si Congressman Eming Pascual, 85%. 10% pa din. Tapos na po ang laban! Yung hospital na mas maganda pa sa St. Luke's. Yung hospital na pinangarap natin, na habang pinapangarap po natin, sinasabi naman po ng kalaban ko, hindi daw totoo yun. Ngayon po, ayan, 80% na araw-gabi hanggang alas 12 ng gabi may gumagawa. Yan po yung sinasabi ko, nabibigyan ng health card ang lahat ng bahay sa bayan ng Cabiao. At yung health card po na yun, may laman po na bawat isang health card, 1,000,000 piso halaga. Ito nga po, kaya pala na hindi umigas ang Kapitolyo sa Cabiao dahil sa kagawa ni Ellen Nagago. Ako, Diyos ko. Alam mo kung masabi. Alam na ang ginawang tulong sa bayan ng Cabiao. At saka si Ellen Nagago ba yung kandidato? Hindi naman sa kandidato ah. Isipin mo, sisirain niya. Si Mayor Ramil. Ni Ellen Nagago, si Mayor Ramil po, negosyante, Triple Company. Ha? May hanap buhay. Siya ano ba hanap buhay niya? Yung bugawan sa San Leonardo, yung sabuhan niya sa tapak ng simbahan. Nako, ang tapak po na yan ni Ellen Nagago. Sa kapag ng 10 litsong ano. Pwede ko ba yun? Kaya, team pare kami. Pwede, sabaw sila dito. May assignment na naman kayo. Ha? Tulong-tulong tayo. Kailangan ko po maisa lahat ng bahay dito. At ako naman po, andito ako sa harapan niyo, simple lang naman. Gusto ko lang po maipaabot at maiparamdam sa inyo na si Congressman Eming Pascual, hindi nyo lang kasama, hindi lang tutulog dahil kandidato na naman. Hindi po tayo yung lalabas lang ng bahay, pupunta lang sa mga tao dahil manghihingi na naman ng boto. Alam niyo, ang gusto ko lang po palagi sa buhay ko, yung kung sakaling matatapos ang panunungkulan ko bilang congressman, at babalik ako sa bayan ng Cabiao, hindi na ako congressman, kaya kong tumingin sa mata ng mga tao na nung nanungkulan ko ako, ginawa ko lahat ng magagawa ko. Alam niyo, ang Cabiao kanina, isang araw dumaan ko sa bypass ko. Magmula para sa bypass ko, doon sa bayan hanggang sa Gapan, halos 10 minuto lang. Kaya po ako natutuwa kasi matatapos na po yung ospital natin na pinangako ko sa inyo. Yung ospital na mas maganda pa sa St. Luke's. Yung ospital na pinangarap natin, na habang pinapangarap po natin, sinasabi naman po ng kalaban ko, hindi daw totoo yun. Ngayon po, ayan, 80% na araw-gabi hanggang alas 12 ng gabi may gumagawa. Yan po yung sinasabi ko, nabibigyan ng health card ang lahat ng bahay sa bayan ng Cabiao. At yung health card po na yun, may laman po na bawat isang health card, 1,000,000 piso halaga. Diyan po tayo inuuyan nung kalaban ko, si Ellen Nagago at saka si Doktora Vlogger. Gago po talaga yun, may maniwala doon. Eto po paliwanag ko sa inyo. Ang sabi ni Ellen Nagago, mayaman na daw ang mga taga-Cabiao. Bibigyan ni Congressman Eming ng 1,000,000 bawat isang hektar. Hindi po totoong mayaman na kayo. Ang totoo po nun, hindi yung pwedeng pambili sa Jollibee, hindi yung pwedeng pambayad sa grocery yung hektar na yun. Walang nabago sa buhay nyo. Pero yung hektar na yun, kapag may nagkasakit sa pamilya nyo, pag may nagkasakit na kamag-anak kayo, kahit ang ibang bayan, dahil hawak nyo yun, dalhin po ninyo sa ospital natin. VIP kayo. Gagabutin kayo ng libre. Hindi na kayo mangungutang. Ha? Hindi na kayo magsasanla. Hindi na kayo lalapit sa politiko na mukhang kawawa. Wala na pong magiging kawawa sa atin dito sa bayan ng Cabiao. Yun lang po ang gusto kong mangyari. Kung naman si Congressman Rudy Antonino, nagsalita ng misa sa anong barangay mo yun dito sa Cabiao pare. Ang sabi ni Rudy Antonino, kung totoo daw yung ospital na sinasabi ko, magtaas na kami dito kung sino na nagpagamot sa ospital ni Congressman Eming Pascual. Diyos ko po, ginagawa pa nga lang, sino magpapagamot doon? Dapat ang tinanong ni Rudy Antonino, magtaas ng kamay ang
mo dito sa bayan ng Cabiao nang wala mong kapalit, testin mo yung lahat yan, alam mo yan. Oh, speaking ko kay dating Congressman Uli Antonino, nalulungkot po ako dahil sinasabi niya, na sinasabi mo daw, addict siya. Hindi mo lumabas sa bibig ko kahit kailan na si Uli Antonino ay addict. At sinasabi ko daw po, na siya daw po mayroon daw siyang ibang asawa. Hindi po sinabi ko yun na kahit kailan siya ay may kabit. Tamang duda na po si Rudy Antonino. Sa totoo lang po, naaawa ko sa kanya, Rudy Antonino. Kung nakikinig ka man ngayon, sana alagaan mo ang sarili mo. Matulog ka sa oras, uminom ka ng vitamins, kumain ka ng masustansya, at sana tigilan mo paniniya sa akin dahil yung mga tao nakikita habang nagsasalita si Rudy Antonino, si Ellen Nagago iniit ng tao sa likod. Niloloko lang po si Rudy Antonino, nakakaawa yung matanda na yan. At sinasabi niya po, baka makinig niyo si Rudy Antonino sa darating na mga araw, hindi ko daw po siya tinulungan kahit minsan. Saksi po ang Panginoong Diyos, saksi ang mga tagagawan. Lahat ng laban niya, tatlong laban, tinulungan namin siya. Lahat ng laban ng anak niya, si Megan, tatlong laban, tinulungan din po namin. May pinapakita pa sa litrato, yung magkakasama tatay ko, si Mayor Joy, ako, si Megan, at saka siya, magkakakbay kami. Totoo po yung kuha sa bahay namin. Ang sabi niya, yung kuha doon na yung binubola namin siya. Parang nun po, tulungan niya ako, hindi po totoo. Yung po yung picture na yun ang laban ni Megan na huling laban. At hindi po namin sa binobola, ang binobola niya nun yung tatay ko. Sa katunayan, nautang siya ng 25 million sa tatay ko. Ako pa ang bitbit ng pera papunta sa kanya, hindi niya mabuhat. Yun po ba hindi tumulong? At ang pakiusap niya sa mga taga-Cabiao, dahil nung lalabang daw ako hanggang si Ted Camille sa bayan ng Kapanang, sabi niya sa Cabiao, siya daw ang sinusunod dito. Dapat daw tambakan ako sa Cabiao ng 20 mil. Tingnan mo ninyo, nakakatawa ang line-up nila. Lahat na ng malalaking politiko sa mundo ay may siya kasama ng Dr. Maricel. Pero pagkasama ko, kayong may hirap, totoong tao, hindi po ako tatalunin. Yung buko na yan. Ito naman po si Ellen Nagago. Wala pong ginawa kung siraan ako na siraan. Walang ginawa. Ano po ba ang pinagmamalaki nila? Mayroon daw silang hospital sa San Bernardo. San Bernardo Hospital. Hinahamon ko po kayong lahat. Lahat po kayo. Pag nagkasakit, magpunta po kayo sa San Bernardo Hospital. Tingnan po niyo kung totoo may hospital sila. Niloloko po tayong lahat. Noong pong isang araw, nag-medical mission ako sa bayan ng San Bernardo. Baka po, mas marami pa dito ang paggamot. Pag-inipon nyo. Sabi nga naman taga San Bernardo, si Doktora Vlogger, hindi alam ang sinasabi. Wala kaming ospital dito sa bayan ng San Bernardo. Yung ospital po, na totoo, yung andon po, pinapagawa natin sa lungsod ng Gapan. Pinapangako po sa inyo, ang tanging hangangin ko lang yan, yung lahat po kayo dito, walang maging kawawa sa bayan ng Cabiao. Yun lang po, wala na ako ipangangad. Dito po, sa barangay Santa Isabel, at saka sa barangay Bagong Sika, yung pong mga magsasaka dito, hiramin po ninyo yung harvester ko. Libre po yun. Hiramin po ninyo yung pangkakong namin. Libre yun, pati diesel. Pati yung ba ito, wala pong bayad. Kung kailangan, payo kami. Kung kailangan, kahit ngayon, patadala ko, 30 unit para po magamit nila. Ganyan po ang suporta ko sa mga magsasaka. At saka pakiusap ko lang po, pag sinasabi ni Ellen Nagago na ito mga pinamiti, yung mga pera ay galing daw po sa pogo, huwag po kayong maniwala. Wala pong pogo, sinungaling siya. At saka, kahit po saan bang galing ang pera pinibigay ko, kahit na pinagputahan ko, wala na siyang pakalam. Ang mahalaga, tumutulong ako sa mga tao. Dahil kasi yung dami, di ba? Kalimutan nila yung pogo, walang pogo. Pogi lang po talaga sa mga yan. Ito, Ellen Nagago, mamatay ka sa ingit. Alam po ninyo, yung latest
survey, kung ano yung survey. Ha? 5% lang si Doktora Vlogger. Ha? Si Congressman Amy Pascual, 85%. 10% pa din. Tapos na po ang laban! Sa totoo lang po, ha? Sa totoo lang, 100% po sa tulong ninyo, Congressman ulit, si Amy Pascual. Kayo hindi kalibo yung servisyo. Ha? Tuloy-tuloy po ito, lalo na sa bayan ng Cabiao. Lalo na po kung apartner ko dito, yung inaanak ko, si Kevin at saka po yung Vice Mayor. Ha? Si Vice Mayor RBR. Alam po ninyo, napakadami kong plano dito sa bayan ng Cabiao. Napakadami kong gustong gawin dito. Napakahalaga po na ang magiging mayor dito ay si Kevin at Vice Mayor si Mayor RBR. Bakit po? Pagka kasi gano'n, magkasundo kami, tuloy-tuloy yung programa at proyekto. Isipin nyo, water impounding, 2.1 billion pesos. Magharap nga po kayo sa buong Pilipinas, isang maliit na bayan, water impounding, 2.1 billion pesos. Dahil po yun sa pagtsatsaga at paghihirap ni Mayor Ramil Rivera. Napakaswerte nyo! Totoo lang! Alam nyo ba, kausap ko po yung mga taga-niya. Ang sabi nila sa akin, Congressman Eme, napakaswerte ng distrito mo. Sapagkat sa bayan ng Cabiao, daang-daang ektarya ang may inabang ng tubig na yan. Yung pong pag-anin ninyo dito, susuportahan pa natin at mayroon mga patubig na ginagawa kami ngayon, may yung dito, kaya mo may ginabang dito mga magsasaka. Kaya sana po, sana po, yung suporta po natin sa buong team RBR. Kapag nga po nagpatuloy ito, naging mayor, yung inaanak ko, si Kevin, itaga po rin sa bato. Lalo po rin yung makakamdaman ang dekarindi ng servisyo ni Congressman Amy Pascual. At ako naman po, gusto ko pong maipaliwanag sa inyo na magbuhat nung ako ng politika sa lungsod ng Japan, na yung po kapartner. Yung kapartner ko po na yun po yung vice mayor ko. Doon po namin sinimulan ang tambalan namin sa delivery services sa paglilingkod sa Japan. At ngayon po, matatapos na ng term niya, nag-uusap ako sa kapartner ko, pare, samahan mo ko sa distrito para nga akong kumukuha ko ng pondo dun sa Maynila, sa nasyonal, ikaw naman ang bababad sa bayan ng Cabiao para magpalagana ng biyaya para sa mga tao. Ayan po, si Bukal Dodong Bautista. Ayan po. Ayan ha. Yung usapang realidad, yung usapang totohanan lang po tayo. Ha? Sino sa mga nanalong bukal na mga binoboto natin habang panahon? Ang nagbalik sa inyo para kumustahin kayo? Magsabi nga kayo? Ha? Mayroon mong bukal na nagpakita sa inyo? Wala. Nakikita nyo lang uli sila kailan pag may kampanyahan na naman. Ganun lang. Ang gawin nyo, simple lang. Kung wala silang paggalang sa inyo, turuan nyo silang igalang kayo. Huwag nyo silang iboto. Single vote si Dodong Bautista na mapahiya sila. Gawin natin number 1 sa bayan ng Cabiao si Dodong Bautista. Ay di ba? Ganun na po yun. Kung taga po, sa pagkakataon na ito, sunukan po natin. Alam mo kung mawawala sa akin. At ako po, bago ako matapos, ulit-ulit ko po na magpapasalamat ako sa bayan ng Cabiao. Kahit po dito, napapakalo ko sa Isabel tsaka sa... Alam mo mo doon, basta ako po, ulit-ulit po magpapasalamat sa inyo. At kahit po mangyari, yung sinasabi ni Rudy Antonino na tatalunin daw ako sa Cabiao ng 20,000. 20,000 daw ha! Matatalo daw ako sa Cabiao ng 20,000. Mamahalin ko pati po kayo. At lahat ng dekalibing servisyo, ibabag sa pakiramdam ko sa inyong bayan. Okay? Oh. Rudy Antonino, may katawag ng mga tao Gusto po saan tayo kahit ₱100 lang. Mananalo ako sa Cabiao ngayon Pwede ka po saan? Bakit kayo sa akin? Oh, Rudy Antonino, 200 na po sa natin. Pinasandaan. Alam mo, sa totoo lang po, tingnan nyo ha. Si Dr. Vlogger kailan lumabas? Lumabas para manira. Anong ginagawa niya ngayon sa bayan ng
Kabiyaw. Yung bigay ng bigas, sinasakyan niya. Bigas ng Kapitolyo yan ah. Ano nangyari sa inyo? Dati-dati, ang bigas iniiwan sa bahay niyo. Pagka-iwan sa upuan, papasok kayo, tapos na. Ano ngayon ang ginawa ni Doktora? Ha? Pinatatawag kayo sa mga gymnasium. Maghihintay kayo ng 6 na oras, sisiraan ako ng sisiraan. Nakikisabay sa bigas. Ano nangyari? Gasolina. Pamasahe. Nagutom pa kayo. Nakinig pa kayo ng paninira. Ano na pala ni Doktora doon? Yun lang ang trabaho niya. Ang trabaho niya ay manira ng manira. Kaya, nabibiluis na po kayo. Subukan nyo. Pag umalis Doktora, si asawa niya, si Ella Nagago. Sabihin nyo, excuse me, Doktora Vlogger. Excuse me, Ella Nagago. Pwede bang magsalita ka ng minus Amy Pascual? Subukan mo na huwag banggitin si Congressman Emeng. Subukan mo na sabihin nyo ano ba ginawa mo sa bayan ng Cabiao nung unang ng 3 taon bilang congresswoman. At subukan mo sabihin sa amin ano ba ang plano mo, ano ba ang gagawin mo. Wala po. Wala silang kayang sabihin. Kaya para sila makapagsalita at humarap sa inyo, ang gagawing ulam si Amy Pascual. Alam nyo, isa ng biling ko kay Mayor Ramil Rivera. Parang Ramil, isa lang payo ko sa iyo, isa lang gagawin natin. Huwag tayong maninira ng kapwa natin. Dahil ang naninira po, ibig sabihin, hindi magtatagumpay yan, hindi magaling sa buhay. Yan po yung mga palaging talo. Pero ang sinisiraan, lalo minamahal, ng taong bayan. Yun ang totoo. Kung epektibo po ang paninira nila, di sana hindi ko sila tinalong mayor sa Gabang. Kung epektibo yung paninira nila, sana hindi ko sila tinalong congressman, nakaupo sila. At kung epektibo yung paninira nila, sama-sama po ninyong samahan po ninyo ako ipahiya si Rudy Antonino sa 20 mil na sinasabi niya. Tulungan po ninyo ako, nakikiusap po ko dito sa bayan ng Cabiao. At ako naman po, sanay po akong tumanaw ng utang loob, tandaan po ninyo yan. O yun lang po, at uulitin ko, pag mag-aaral, pag-aaral tayo, bawat isang bahay, babalik po ako dito, magbibigay po ulit ako ng pinansyal tulong, pambili ng isang sakang bigas, at saka po, 10 litsong manok. Okay na po ba yun? O sige po, yun po. Maraming salamat po. Sana po, hindi po kalilimutan, hindi po kami po magkakasama. Si Payo Ramil, tayo nga, tayo dito. Si Payo Ramil po, si Mayor Kevin, si Engineer Dante, si Consiel Jojo, si Consiel Rando, Consiel Dodon, si Consiel Dio Garcia, si Doc Jess, at saka po si Maring Darius Nabunaw, at siyempre po yung kapagaw ko, si Bukal Dodong Bautista. Kami po ay humarap sa inyo ngayon. Malapit na po ang eleksyon. Kami po ay taas dong humihingi ng tulong sa inyo at kami po ay buong kababaang loob na nangangako na kung kami po itutulungan nyo. Pinapangako po sa inyo lahat ng serbisyo ni Congressman Amy Pascual hindi po mapuputol sa bayan ng Cabiao, lalo na po sa Barangay Santa Isabel at saka po sa Barangay Bagong Sikat. Maraming po salamat! Magpapay po tayo po ng Diyos! Salamat po! Maraming salamat po, Congressman Amy Pascual! Sino po, may pagpalumalat lang sa Mayor Ramil sa inyo? Magandang umaga po uli. Nabanggit po kasi ni Kong sa bigas. Alam niyo po kasi yung bigas, di po ba nahinto yung bigas? Kasi po, ang ginawa ni Governor, tama po yung sabi ko pare, dinalagay nila sa gym, nagpupunta yung mga tao. Tapos po, nakapagsasalita si Kuya Lemon para ipakita yung programa niya ni Governor. Ang nangyari po kasi, doon sa San Roque, nag-meeting po kami doon. Paglabas po namin, pinapasok ni Ellen yung grupo ni Telo. Nagaling po si Governor. Ang sabi ni Gov, nakikisakay ka na sa bigas, pati yung RBR team, binastos mo pa. Kaya po nahinto ang bigas. Kaya kung di po dahil sa nagagawa ni Ella Naganyo, sana po lahat ng bahay sa Cabiao, nakakuha po sana ng bigas. Kaya po maswerte tayo, dahil si Kong Eme, o mo nahinto yung bigas, siya naman magbibigay. Di po ba? Kaya po, maraming salamat sa iyo, Kong. Sobrang pasasalamat. At kami po ay nakikiusap kay Governor na sana ituloy niya yung bigas. Dahil po, ang nagkaroon ng problema yung tao, hindi si Elan. Di po ba?
Kaya talaga po karapat dapat lang ng ating kaibigan na nagmamahal sa atin si Kong Eme ang ating imoto. Dahil ang bigas ni Governor, ang bigas ni Kong Eme, ang bigas ng APR team ay dumarating sa inyong bahay. Yun lang po, maraming salamat. Maraming maraming Sino nga po, kaya pala nahinto bigas ng Kapitolyo sa Cabiao dahil sa kagawa ni Elan Nagago. Ako, Diyos ko. Alam mo kung masabi. Ala na ang ginawang tulong sa bayan ng Cabiao. Tsaka si Elan Nagago ba yung kandidato? Hindi naman sa kandidato ah. Isipin mo, sisirain niya. Si Mayor Ramil. Ni Elan Nagago, si Mayor Ramil po, negosyante, Triple A Company. Ha? May hanap buhay. Siya ang bahanap buhay niya. Yung bugawan sa San Leonardo, yung sabuhan niya sa tapak ng simbahan. Nako, ang tapang po na yan, ni Elan Nagago. Kaya, ayan, nananawagan ako si Mayor Ramil sa Gobernador Lorraine na ituloy ang bigas ako sa Cabiao. Pasensya na po kung nagpagwiso yun ni Elan Nagago, pag sa pagkalahan, nagbawa yung bigas niya, uulitin ko. Ha, kukwentahin natin, magkano yung isang sakong bigas sa 50 kilos, bawat bahay, 10 litsong manok, ayusin ko agad, listahan ng pangalan ng may bahay na kailangan ko.